panahon ngayon mga kapatid, kapag may nakasalubong kang pulis sa daan, lalo na kung yung pulis na lasing, so magdadalawang isip ka talaga kung ano ka ba, kung dadaan ka pa ba sa gilid niya o ano ka na lang, dumaan ka na lang sa ibang daanan. Kasi marami ngayon na mga mga pulis na abusado. Meron pa ngang pulis na naging protector sa mga illegal na pasugalan. May mga pulis na naging sangkot sa mga drugs. Meron din pulis na abusado, mayayabang talaga. So itong bibigyan natin ng reaction video ngayon mga kapatid mula kay PMC. O bakit nakalusot sa kaso itong mga pulis na to? Bakit sila absuelto sa kaso nila? So ito yung pulis na bumaril sa sa mga teenager Doon sa sa ilog. Tung nakapatay sila ng teenager. Tapos yung mga teenager na ito hindi raw lumaban sa kanila. Kasi ito mayabang talaga itong mga pulis talaga So ako mga kapatid, hindi ako natatakot talaga sa mga pulis kasi hindi tayo matakot kasi meron tayo sa matuwid. Wala tayong kasalanan, wala tayong ginagawang mali sa kanila. So okay lang kung kahit payo ko sa inyo mga kapatid. So kung kahit kung may ganitong mga so dapat talaga tong mga pulis na abusado talaga dapat talaga to ay makulong. Kasi kasi ang tapang natin dapat gamitin natin sa tama Hindi sa pagiging abusado. Yung baril natin gamitin natin sa proteksyon natin sa mga naapi sa mga tao, yung pagiging ranggo natin sa ating mga pulis. So mula kay PMC mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel po, pakiusap po mga kapatid, Pinoy Mister Channel, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ko araw-araw. Okay, wala na tayong hinihintay mga kapatid, simulan na natin. Sa PNP, mga sunod-sunod na balita ang nakakasangkutan ng kapulisan sa bansa, patuloy na naibubulga sa Senado. Mula sa issue ng Shabu, koneksyon sa Bilibid, pagpaslang kay Jenboy, at marami pang iba. Bagamat pinibigyan ng mga senador ang ginawang kamalian, hindi naman lahat ang nakukulong sa mga nasasangkutan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na maraming pulis ang nakakalusot sa gusot dahil sa kakaiba nito, position of power. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang totoo ba? Wala ka bang magawa? Gusto mo bang sumaya? Ang manalo sa Bingo Plus PC. Okay, so kaya siguro nakakalusot itong mga pulis na mga tarantado, itong mga pulis ng mga abusadong ito kasi meron siguro sila itong meron silang pinagyayabang, meron silang pinagmamalaki na protector nila sa itaas. Hindi ko alam kung general ba 'yon o senador ba 'yon. So patuloy natin 'to. Madalas nasasama ang mga miyembro ng Philippine National Police sa mga katiwalian at gawang korupsyon mula panahon mula at hanggang
hanggang ngayon. Ilan sa mga nasilip ay ang nagkamaling pagpatay sa maraming individual, katulad ng kay Jemboy Baltazar, pagdawit ng ilan sa illegal na droga, kasama ang nasakoting 1 toneladang shabu, ang pananira ng mga ninja cup sa bilibid, at marami pang iba. Ilan lamang ang mga ito sa korupsyon na lumalabas ngayon, ngunit sa mata ng mga Pilipino ay lumang tugtugin na. Dito pa maraming matitinong pulis ang nasa departamento at maraming nababait ang tapat sa kanilang trabaho. Meron pa rin mga bulok na putas ang nananatili sa hanay ng kapulisan. Minsan kahit kitang-kita ang mga katiwalian, mabibilang sa daliri ang nasisintensyahan. Mas marami pa ang mga naaabsuelto, lalo na yung mga matataas ang ranggo. Pinakikita sa taong bayan ay tutulo at kakasuhan, pero napapawalang sala naman pagdating sa hukuman. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit maraming pulis ang nakakalusot. Dahil nasa marami na may pribilehiyong naipasa sa kapulisan ang hindi gaano nauunawaan ng ordinaryong mamamayan. Ito ay ang kakaibang position of power. Kung ikaw ay interesado sa kakaibang kapangyarihan ng Philippine National Police, ito ang pakinggan ng paliwanag na kung mauunawaan ay siguradong ikaw gugulat ng buong sambayanan. Ang kapangyarihan ng mga pulis ay hindi tulad ng iba, katulad ng sa mga guro. Dapat may otoridad sa kanyang mga estudyante sa loob ng paaralan at oras ng eskwela. Sa labas ay wala na. May boundary ang position of power nito. Ganun din sa mga doktor na may katungkulang magluto sa kanyang may sakit na pasyente. Pero hindi nito maaaring itusan ng lahat ng nakatambay sa kanto dahil sa labas ng usapang medikal na bagito sa batas. Ang kanyang position of power ay may hangganan. Dito, naiiba ang kapulisan. Ang jurisdiction ng kanilang kapangyarihan ay sa anumang sulok, sa lahat ng eskinita, baryo o syudad, sa mga tambay o profesional kung may kriminalidad. Ang oras nito ay 24/7, 7 days a week, 365 days a year kung may krimen. Mantsakin mo, kahit ang presidente ng Pilipinas ay walang ganitong klase ng pribilehiyo. Ito lamang ang matatanging parte ng gobyernong executive sa buong bansa na maaaring lumabag sa alituntunin o baluktutin ng batas. Dahil ang kapangyarihan ng pulis sa kriminalidad ay walang hangganan. Hindi kailangan na maging abogado ang isa upang maunawaan ang kakaibang position of power na pinangahawakan ng PNP. Kailangan lang ay sentido común. Hindi mo ba napapansin na maaari silang lumabag sa batas sa oras ng pagpupulis? Halimbawa, pwede itong hindi sumunod sa mga traffic rules o magpagewang-gewang habang nag-drive. Pwedeng mag-park sa bawal mag-park. Pwedeng tumaliwas sa daloy ng trapiko. Kahit makapundol ng tao, ay hindi natatanggalan ng lisensya kung may police operation. 24/7, 7 days a week, 365 days kada taon. May kapangyarihan ito sa batas ng Pilipinas. Biruin mo, kahit mga senador at congressmen ay wala niyan. Dahil sa kakaiba nitong position of power, meron silang tsapa o otoridad na gumawa ng hakbang tama sa moralidad o mali, lapag sa batas o hindi. Kung hindi ka makapaniwala, bumalik ka sa kaso ni Jovelyn Galiano sa isla ng Palawan. Nakuhanan sa video ang pang-impluensya ng pulis sa testigo. Pinakita ng mga vloggers na lumabag sa protocols. Kahit natauhan ng NBI ay hindi naniniwala sa kalansay ng nagnas. Maraming mali, maraming katiwalian. Pero ni isa sa mga pulis ay hindi nasintensyahan. Kaya siguro madaming yung mga ngayon, mga nag-aaral ngayon sa kolehiyo, maraming nag-aaral ngayon ng criminology, kaya dahil siguro dito grabe para tong napaka-powerful talaga itong police pala. So ako mga kapatid, sabi nila sa akin bakit daw ako hindi nagpulis. Bakit daw ako na hindi ako nag-aral ng pulis? Kaya sabi ko ayoko lang mag-aral diyan, hindi sa porket marunong tayo ng
mga maabilidad tayo porque marunong tayong gumamit ng baril. So hindi na kailangan magpulis para lang ipakita natin sa tao na tayo ay tagapagligtas ng sambayanan. So kung kahit hindi tayo pulis, kung gusto nating maging bayani, gusto nating ipagtanggol ang mga tao, gugustuhin natin. So kaya nga tayo nag-aral ng mga diyan, mga self defense diyan, aral ng mga batas diyan sa para protektahan natin yung mga api, hindi yung kung sino pa yung nagpapatupad ng batas, sino pa yung magaling, sino pa yung may malaking ranggo, yun pa ang nagiging abusado. So nagiging kapag yung iba kapag naging pulis na, naging malaki na yung ulo eh. Paano makakalusot sa pagpatay kay Jemboy? Noong ikalawa ng Agosto, matapos makatakbo ang suspect na si Reynaldo Bolivar sa ginawang pamamaril, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan na ito ay nakalunan sa isang bangka. Noong nasipat ng mga pulis ang sasakyan, pinaunanan ito ng bala. Pero wala doon ang nanakbong suspect. Ang napas lang ay ang binatang si Jemboy. Yung sinuri ng Senado ang mga nasangkot, napagalaman na maraming protocols ang hindi sinunod ng mga sumugod. Kasama dito ang hindi pagbigay ng malinaw na babala sa suspect bago nagpaputok. Ang pagpapaulan ng bala sa bangka kahit hindi kumpirmado ang impormasyon. Ang pagbaril sa isang walang bitbit o nakaakbang sandata. Ang hindi pag-record sa body camera habang nagaganap ang operasyon. Ang pagdating ng mga investigador, pero kinagabihan na. Ang bawal na paggamit ng warning shots at bakit walang nagmo-monitor sa live view. Dahil sa ilang hakbang ang hindi ginawa ng mga pulis, trahedya ang resulta. Isang inosenteng lalaki ang maling napatay. Magamat inaresto na ang grupo sa Navotas, marami ang naniniwala na pansamantala lamang ito. Katulad ng napakaraming pulis na nangoy na kalusot, ang pumaslang sa bata ay pwedeng maabswelto. Isa sa saklaw ng position of power ng buong kapulisan ay ang magdesisyon kung ano ang nararapat kung may krimen. Sila ang napapanging may hawak sa kakaibang kapangyarihan sa oras ng kriminalidad. Kahit mali ang desisyon sa mata ng taong bayan, kahit aliwas sa protocol ayon sa mga procedures, ay kaya itong palusutan. Paano ito nangyayari? Madali lang ang sagot. Kung pwede silang lumabag sa batas ng kalsada o road rules, magpagewang-gewang habang nagdadrive kung humahabol sa isang kriminal, o kahit tumaliwa sa daloy ng trapiko kung may hot pursuit. Paano pa kung protocols lang ang lalabagin? Ito ang hindi gaano nauunawaan nating ordinaryong taong bayan na pwedeng ipaliwanag ng abogado sa korte na ang paglabag ng pulis sa batas o protocol, tama man o mali, ay pwedeng sabihin na ito ang nakita nilang pinakaangkop at pinakanararapat na hakbang sa sitwasyon upang marisolba ang nagaganap na krimen. Maaaring ipagtingnan ng abogado na hindi sila sumunod sa tamang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng iba. Posibleng ipaliwanag din na ang kanilang paglabag ay kinakailangan upang malupas ang krimen. Pwede ikatwiran na ito ang kanilang last option. Mali, pero kinakailangan. At ang pinakamasaklap na pwedeng ikatwiran ng abogado sa korte ay si Jemboy ay isang collateral damage. Sa mga katwirang ito, pinaniniwalaan na marami ang maabswelto. Siyempre, pwera na lang kung may malupit na abogado na kakatuwan sa pamilyang Baltazar na walang umpay na hahabol sa buong PNP, sisilip at magbubulgar sa systemic malpractice ng buong kapulisan. Sa kasalukuyan, inaresto na ang mga nasangkot sa pagpaslang at mayroon lang nakuwang magaling na abogado ng PNP upang tulungan mapawalang sala ang mga inaresto. Habang ang pamilya naman ni Jemboy ay patuloy sa kanilang paghihinalpis. Marahil sa inaharap, malalaman natin kung mayroong masisintensyahan sa pagpaslang kay Jemboy. O masasaksihan na naman natin ang kakaibang posisyon ng power ng PNP at mapawalang sala ang mga namaril.
Bagamat marami ang matitino at tapat sa kanilang tungkulin, hindi pa rin nawawala yung mga tiwali. Ang inaral ang mapupulot dito. Ang kaayusan at katahimikan sa lipunan ay minsan nakapasan sa balikat ng kinauukulan. Inaasahan ng taong bayan ng nagpapatupad ay maasahan araw-araw. Kaya ang paalala na obligasyon ng pulis na maging kanlungan ng mamamayan sa oras ng kaguluhan. Ngunit kung hahayaang abusuhin ang pribilehiyo ng kapangyarihan, taong bayan din ang masasagasaan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming araw. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Grabe no, ang bata pa talaga ni Jimboy no. Yung pinatay ng mga ano, yung binaril ng mga pulis. So napaka-inosente pa lang bata 'yon. So ang bata pa talaga. Marami pang pangarap sa buhay yung bata na 'yon. Yun lang ang pangarap ng batang yun, ano yun lang. Kiniti lang ng mga abusadong pulis 'yon. Ang dapat sa mga ano 'yon, dapat sa mga pulis na 'yon kinulong eh. Dapat 'yon ano eh, hindi ko naman po sinabi na lahat ng pulis ay abusado, mga tarantado, mayayabang. So, sabi nga ni PMC na meron pa ring mga matitinong pulis, pero tong mga abusadong pulis, o kapag ang dapat dito bigyan ng leksyon eh. Dapat ikulong to at mawala to sa serbisyo. Hindi na to para magka-record na to sa police station para mahirapan na to maghanap ng trabaho tong mga pulis, para mabigyan tong leksyon ng mga abusadong pulis eh. So napakalupit talaga ng ngayon, mundo ngayon. Sino pa ang nagpapatupad ng batas? Siya pang tumatiliwas dito. Marami mga mga pulis talaga na mukhang mukhang mabait, mapurma. Yan, pulis yan. Pero hindi mo pala mapurma. So ang tindig ng ng katawan. Parang talaga eh, parang angas talaga eh. Yung ibang mga pulis eh. Pero sa purma lang para, pero ang ugali wala. Bugok ang ugali. So hindi tayo lang ako dito ng sama ng loob to mga kapatid, kasi yung binari nila napaka-inosente at batang-bata pa. Marami pa yung pangarap sa buhay. So sana bigyan itong mga pulis nito, sana hindi na to pamarisan eh. Bigyan talaga ng restriksyon para hindi na kumalat ng ganitong klaseng mga ugali ng mga pulis. So napakaganda ng video ni PMC no, napakagaling talaga niya magpaliwanag no. O kung trip mo ang ganitong klaseng mga video niya ay mag-subscribe ka na. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction ko na upload ko araw-araw. Okay, so magkikita-kita na naman tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid. At mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyong panonood. Peace out.